Oh, Jesus, Jesus. To God be the glory. Itaas natin ating mga kamay sa Diyos. Ito po ay tanda na tayo po ay sumuko. Handa natin abutin, hallelujah, ang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, patunay na tayong handang-handa. Hallelujah, sa pagsamba at pagpuli sa ating nag-isang Diyos. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. Opo, hallelujah. Bakit nga ba sinasamba kita? Oh yes, Jesus, Jesus. Bakit nga ba pinagilingkuran? Glory, glory, glory to Jesus. Hallelujah.
Patuloy natin na pagsamba, pagpuri sa Diyos. Hallelujah. Patuloy natin mga kapatid, ilapit sa Diyos ang gawain ito sa pamamagitan ng prayer. Iniling ko po ang ating pastor na siyang manalangin sa kalagitnaan. Pastor Billy, to God be the glory. Praise God, hallelujah. Oh, Diyos Jesus, na mapagpala Jesus. at kapangyarihan Yes, sa God. lahat. Glory to God. Pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kami Hallelujah. ang patuloy na dumudulog. Papakumbaba, humingi ng awat, abang. Jesus. Hallelujah. Lord, Sa God, oras na ito, Jesus, dakilang Diyos. hallelujah. Lord, dalangin ko, sa aming pagpasok, sa aming bahay, worship, patuloy niyo pong yanda ang aming po mga puso. Ang sa gayon, kami maging hayaya at karapat-dapat na tatanggap ng biyaya. Yes, Lord. Hallelujah. Lord God, we sa Panginoon, patuloy niyong gamitin ang lahat ng tatayo sa likod ng pulpito. Glory to God. Yung kaluwalhatian, dakilang Diyos, patuloy na makita sa bawat sa pusahan, Thank you so much. dakilang Diyos. Patagpuin niyo po, Ama, ang pangangailangan ng iyong mga anak, bilang sa material, financial, bago sigit sa lahat sa spiritual. Amen. Yes, Lord. dakilang Diyos. Jesus. Sa aming mga kapatiran, hindi namin kapiling ngayong oras nito dahil may mga appointment po sila at ang iba ay sa pangako na magsisimba dakilang Diyos. Hallelujah. Yung pamahalang nilang Diyos, kumilos ka, Panginoon, Amen, mayroong kalayaan Jesus. sa amin pong Yes, Lord. kalagitnaan at patuloy niyo po hawiin dakilang Diyos ang anumang mga sagabal, Panginoon, sa Oh, mga yes, kapapala Jesus. na ipagkakaloob sa iyong mga anak. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, tagumpay ng iyong gawain sa dakong ito. Opo, And to Ama. God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palagpag mga kapatid. Tagumpay, tagumpay. Ay, hindi po tayo natin yan. Malamig sa atin. Nagdating po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Mga bata, yung dati ginagawa namin dito, tayo ay mag-ensayo sa pag-awitan. Dahil ito ay gagawin din natin doon sa karya ng Diyos. Amen. Kaya, hallelujah, patuloy kayo. Hallelujah. Tayo mga kapatid ay mag-ensayo sa mga pamagitan ng mga pagpupuli. Amen. Dahil doon sa karya ng Diyos, ako'y naniniwala na hindi mo na naman dapat hindi magkakapasok doon. Ang hindi marunong ko ay huwag ng kamay. Kamay, hallelujah. Higit sa lahat ng mawit na mamapuli sa ating dakilang Diyos. Oh, clap your hands, all your people, hallelujah. Shout with the voice of triumph, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Gawin po natin ito. Hallelujah, hallelujah. Nandito pa tayo sa lupa. At bibigay ka pagkakataon. Hallelujah sa mga sulit. Hindi mo kayo
I
through Christ which strengthens me. Amen, praise God. May mga panahon na pasuko na tayo, pero ang Diyos, hindi tayo sinukuan, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Lumapit ka sa aking Panginoon. Suko mong lahat ng kabigatan sa iyong buhay. Ang Diyos ang magbigay sa iyo ng kagaanan. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Glory, Lord. You carry us when we can't carry on. Grace is power, knowing becomes strong. His strength is perfect.
ay ang kalakasan ay nasa Diyos lamang mga kapatid. Magpakatibay tayo at magpalakas sa presensya ng ating dakilang Diyos. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos mga kapatid, kapag lagi natin nilapitan, nariyan po ang kalakasan natin. Amen. Hallelujah. Palakpak muli sa ating nag-isang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Lahat sabi, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Mayroon bang napagod? Wala. Praise God. Amen. Hallelujah. Kung may mga karamdaman tayo pagod, nasa physical pa tayo mga kapatid. Amen. Pero doon sa kaharian ng Diyos forever and ever mga kapatid, na tayo po ay magpupuli at magluwalhati sa ating isang Diyos. Wala na pong kapaguran doon. Wala nang iyakan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. God bless us all. Nakaupo na po kayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Dako po tayo sa gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon po bang mga naghahanda na nagbiga ng awitin sa Panginoon. Hallelujah. Patawagan ko muna mga batid. Hallelujah. Ang magbibigay ng mga papuri ulitin. Sin mga youth. Praise God. Mayroon po ba? Kung naghahanda pa lang, hallelujah. Handa natin muna mga batid. Ano muna tayo sa pagbibigay. Bago mga batid, mga yung mga youth na hindi pa po handa. Yung ating pong mga kaloob sa Panginoon. Yung ating na pag-aralan. Tayo lahat ay muling tatayo mga batid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ihanda natin ating makaloob at awitan natin ang Diyos na awit ay sabing, kayang-kaya ni Jesus na tayo ay pagpalain. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! God be the glory. Hallelujah. Praise God. Tanggapin natin mga batid ang sobra-sobrang pagpapala bilang mga material na bagay. Hallelujah. Financial, legit, spiritual mga kabatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Pag-pray po natin ang mga handog na ito sa ating Panginoon. Hallelujah. Hiling ko si Esther Caril na ipanalangin ang ating mga handog sa ating dakilang Diyos. To God be the glory. Praise God, Lord. Thank you, Lord. For today, Hallelujah. Lord. Thank you sa pagpapatuloy ng aming gawain na sinamahan Praise mo the kami, Lord. Panginoon. To God be the At sa mga glory. offering na ito, Panginoon, salamat sa mga pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na pag-provide sa anuman naming pangangailangan, Panginoon. Salamat ko, Amen. Panginoon, sa mga Hallelujah. kamay na nag-abot ng pagpapalang ito, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless anuman ang pinagkukunan, Panginoon, ng pagpapalang ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng blessing, anumang blessing, Panginoon, na kanilang kailangan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang yung nakakaalam nun, Panginoon. Maging ang mga kamay na hindi na makapagbigay, i-bless niyo rin po, Panginoon, na sa susunod, Panginoon, ay makapagbigay na po, Panginoon. To God be the glory. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon. Salamat sa walang patapusang pagpapala, Panginoon, na aming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah.
God. Amen. Kami po ay paghahandog na namin din sa ating Panginoon na nagsasabi, yet not I but through Christ live. For praise is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my
Praise God. Hallelujah. Tunay mga kapatid, hallelujah ng Diyos ay hindi tayo iiwanan mga kapatid. Amen. Lagi po natin siyang kasama dahil pangako po niyan mga kapatid. Sa Matthew 28:20 mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag tayo mag-alala sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Nariyan ang Diyos ay lagi po nasa atin. Sabi nga, if God is with us, who shall be against us? Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Mayroon po bang magbibigay ng papuring awitin? Hallelujah. Kung wala na, salamat sa Diyos. Kasama natin si Pastor Cyril. Amen. Alam ko lang Panginoon mga batid na siya po ay pipili natin dahil na-stranded o wala daw biyahe. Amen. Praise God. Pero time will come mga batid na siya po ay maririnig natin dito sa unang pulpito. Gusto ba yung mga batid? Time will come mga batid. Amen. At tayo lahat mga batid, alam ko na tayo po ay gutom na. Amen. Sister G, ata gutom na. Gusto kami kumain. Amen. Tayo lahat po ay tatayo na mga kapatid para sa paghanda ng pagkain spiritual mga kapatid. Kaya ko mga kapatid, talaga sabi ko, mamataling ko para ako nag-umahabol ng oras dahil sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil mga kapatid. Amen. Maging sa pagsamba natin mga kapatid. Amen. Kung maaari nga mga kapatid, tayo po ay magtakbuhan. Amen. Kaya man yung mga kapatid, na tayo po ay hinganin. Hallelujah. Tayo ay mayroong mararamdaman mga kapatid. Excited mga kapatid sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Dahil mga kapatid, mapanganib na po ang panahon o oras. Amen. Napakadali kung tayo po ay mag-ano mga kapatid. Sabi ko nga, minsan nag-usap ka ni Pastor, ay Lunes pa lang, uling ko na pala bukas. Yan mga kapatid. Kaya, yun mga kapatid, kung yun mga kapatid na pag naobserbahan natin mga kapatid, kailangan po na tayo po ay lagi handa, lagi po ang salita ng Diyos ay lagi po natin, tayo po ay ma-excite mga kapatid. Amen! Hallelujah! Lalo-lalo mga kapatid sa mga uling araw na ito. Praise God! Palagpak po sa ating Panginoon at bago po sa dito ang ating pastor na mga naral. Muli natin yung awitan ng Diyos na awitan ng sabing, Lord, hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Awitin natin ang awitin ng sabi, ukay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Ang kabutihan ng Diyos ay magpakailan-kailan pa man. Lagi pong yan dyan siya mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo pinapakailan. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
ready, let us go into the house of the Lord. Amen. So isang kagalakan natin mga kapatid na tayo ay nandito, hindi sa ating sariling kalooban mga kapatid, kundi I believe na ito'y kalooban ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kalakasan natin mga kapatid, malapit tayo. Amen. Nasa presensya ng ating Panginoon. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. And once again mga kapatid, amen. So, muli tayong nagpupurit na papasalamat sa Diyos. Amen. Kabilin nga po natin mga kapatid si Pastor Cyril. Amen. So, balibayaw po siya ni Brother Sandy. Amen. Sa hindi po nakakakilala mga kapatid, tiyuhin po siya ni Sister Maya. Amen. Salamat sa Diyos at nakapiling natin siya. So, supposed mga kapatid, dapat talaga siya yung magpapakain sa atin ng Word of God. Pero parang nahiya daw siya mga kapatid na hindi, amen, yung kanyang kasuotan mga kapatid ay hindi ang presentable para mag-preach mga kapatid. Amen. Pero, okay na rin mga kapatid. Praise God. So mag-enjoy na rin tayo sa presensya ng ating Panginoon. So time will come. Sabi nga ng ating pong MC, so time will come, marinig natin ang kanyang tinig. Amen. Amen. So hindi pa naman ito ang last ng ating pong, amen, pagkikita ng ating pong pastor sa Masbate. Amen. But I believe mga kapatid, na siya po ay ating, amen, maging mangangaral someday dito sa ating pong church. Amen. Praise God. So nagagalak po ba tayo lahat mga kapatid? Amen. Amen. Praise God. At salamat sa ating Panginoon. Amen. So handa na po ba tayo lahat mga kapatid sa pakikinig po ng salita po ng ating dakilang Diyos. Say praise the Lord. Amen. So Bibles up mga kapatid. Lahat po ba meron pong Bible? Amen. So, lagi natin mga kapatid, pinapaalalahanan yung ating mga kapatiran na every time na tayo po ay meron ganitong gawain. So, don't forget to bring your weapons. Bible po natin mga kapatid. Amen. Kasi sa daan pa lang, may kalaban na tayo. Kung wala tayong sandata, yung discourage yung mga kapatid, gugulong sa atin. So, kayo-kayo lang naman nandyan. Pare-pares ka naman ka. Di ba? Praise God. Amen. Praise God. Pero hindi tayo mga kapatid tumitingin. Amen. Sa uri, dari ng tao, sabi nga ng Bible. Amen. Hallelujah. Tumingin tayo sa ating Panginoon na siya ang gumaganap ng ating pong pananampalataya. So looking at to Jesus, the author and the finishers of our faith. Amen. Hindi tayo titingin kung kami-kanino na every Sunday tayo na lang. Amen. So it is a big challenge mga kapatid. Amen. Na para hindi tayo na lang, magdala tayo mga kapatid. Amen. I-occupy natin yung mga empty na upuan dyan. Although na hindi natin nakikita, pero may nakaupo dyan. Pero mas maigi na yung visible mga kapatid. Nakita natin yung mga nililigtas ng ating Panginoon, nagagalak yung puso natin na nakikita natin sila na nagpupuri mga kapatid sa ating dakilang Diyos. So gaano pa kaya tayo nakaakay mga kapatid? Baka maglupasay tayo sa tuwa dahil nalalampasan na tayo ng ating naakay dahil yung naakay natin talagang nahuhuli Ghost na. Pero tayo mga kapatid, praise God, so ewan ko lang, amen, hallelujah. Pero I hope mga kapatid na higit tayo ma-enjoy sa presensya ng Diyos kapag tayo ay nakakakay ng, amen, tao, kaluluwa. Amen. Papunta o patungo sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. So, let's open your Bible, mga kapatid, in the book of Hebrews, chapter 13, mga kapatid. Amen. Kung walang Hebrews itong aking Bible. Hebrews, chapter 13. Salamat nga din pala kay Sister Blessy. Kapiling natin siya. Yun, so, may dala siyang dilis mga kapatid.
Praise God, galing from Masbate. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Amen. So, Hebrews chapter 13 verse 11. Hebrews chapter 13 verse 17 mga kapatid. Ang sabi po ng Bible in Hebrews chapter 13 verse 17, the Bible tells us, ang sabi po rito, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Yan. So, kailangan talaga magpasakop, magpasakop sa kanila sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. Praise the Lord! At pagpalain po ang kanyang mga salita. Amen. So yuko natin ang ating pong mga ulo. Amen. So tayo ay manalangin. Praise God. So hingin natin si Sister White, Sister Lee. Amen. Manalangin sa karagdagang pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa ating kalagitnaan mga kapatid. Bilang pagpalang Diyos, muli kami nagpupunin. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Praise God. Panginoon, ang iyong mga salita ay nahayag po dito sa aming kalagitnaan at aming pong narinig at nabasa, Panginoon. Hallelujah. Ama, sa galang aming sarili, pinitado lang ang aming mga kaisipan upang unawain po ito, Diyos, at ipabuhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Praise God, hallelujah, na kami praise po ay God. gawin mo kung masunurin, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, ito ay aming may pamuhay po, Diyos. At Amen. maging po, Panginoon, sa mga makarinig ng pangangaral na ito, Diyos, mula sa una ng pulpito. Sila din, Panginoon, ay tulungan mo, Panginoon, hallelujah, sa mga salita mo upang ang kanilang mga kaluluwa ay kanila din maipaghanda, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, anointing mo, Diyos, sa Thank gagamitin you, mong Jesus. instrumento. Hallelujah. Hallelujah. Bless mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng knowledge and bima, Panginoon, upang ang salita mong ito, Panginoon, ay Yes, maging po, Panginoon, Hallelujah, hallelujah, asan sa Thank you, aming Lord. mga Thank you, Jesus. kaluluwa, Paginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Nagtitiwala, Panginoon, sa mga bagay nito, Amen. Lord. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa aming pong pangailangan. Busogin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita ito, Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus, we trust you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And Praise the amen. Lord. Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So bago po mga kapatid, ibigay yung ating pong amen, title ng ating pong pangangaral sa oras nito. Muli kong basahin ang Hebrews chapter 13 verse 17 sa ibang salin po ng Biblia. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Ang sabi po mga kapatid ng Hebrews, praise God. Amen. Thank you, Jesus. Ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 17 mga kapatid sa NIV, New International Version. Ang sabi po rito, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangag-aalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila, ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Amen. Kaya nais ko po mga kapatid, magbahagi po sa inyo ng salita po ng Diyos na meron pong pamagat na nagsasabing the blessing of submission. The blessing of submission. Amen. At kamayan mo ang iyong katabi
ay sabihin mo, I'm so blessed that you are under the presence of the Lord. Amen. Kagalakan natin mga kapatid na lagi tayo, amen, sumasailalim o nasa ilalim mga kapatid ng presensya po ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. So, malaya na po tayong makakaupo mga kapatid. Amen. So, let's be honest mga kapatid. Amen. Doon lang tayo sa katotohanan. Amen. So as a Christians, mga kapatid, bilang tayo ay mga mananampalataya, no? Hindi po madali, amen, sa atin, ang minsan ay, amen, hindi po makasunod or sumunod, mga kapatid, amen, sa atin po mga leader. Amen. Praise God, lalong-lalo na mga kapatid, amen, sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Sapagkat alam natin mga kapatid, in our generation, sa ating pong kapanahonan ngayon, amen, uso po ngayon yung tinatawag na independence. Amen, sa Amerika, lalo na mga kapatid, may mga anak na talagang hindi na nagpapasakop sa kanilang mga magulang. So pagdating talaga ng 18 years old, amen, so separated na sila sa kanilang parents. Amen. So ganyan mga kapatid, amen, ang generations natin. Amen. Yung uso na meron silang sariling opinion, amen, na kaysa unawain yung opinion ng iba sapagkat sa akala niya mga kapatid, okay yung kanyang opinion. At sometimes mga kapatid, sinasabi natin na ako'y matanda na at alam ko na yung aking ginagawa. I'm old enough and I know I am doing, mga kapatid. Amen. Kaya sometimes mga kapatid, amen, hindi po, praise God, nakakasunod ang ilang mga Kristiyano sa ating po mga leader. Everybody say praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya tayo mga kapatid, amen, praise God. The Word of God, mga kapatid, is challenge us today. Amen. So, china-challenge tayo, inahamon tayo mga kapatid, ng salita po ng ating pong dakilang Diyos, sapagkat ako'y naniniwala na hindi ka lang, o tayo mga kapatid, tinawag, amen, ng ating dakilang Diyos, para tayo ay maniwala lang. Kundi higit sa lahat tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos para tayong lahat ay magpasakop. Amen. Praise God. So sa lahat na nagpapasakop ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. So alam natin mga kapatid, submissions is not weaknesses. Hindi ito isang uri ng kahinaan natin. Kahit sabihin natin na para bang tama yung ating tinatawag na pagtuturo o anumang opinion natin mga kapatid. Amen. Pero kailangan pa rin natin mga kapatid na tayo ay magpasakop sapagkat hindi ito nagpapakita ng ating pong kahinaan. But submissions mga kapatid, amen, is a kind of spiritual maturity. Amen. It's a kind of maturity, spiritual maturity mga kapatid. Lalo-lalo na mga kapatid kung sa tingin natin talagang meron tayong dulong. Amen. Alam natin talaga ang 66 books mga kapatid. From Genesis up to Revelations and Revelations up to Genesis mga kapatid. Pero kailangan pa rin natin mga kapatid na tayo po ay, amen, magpasakop. So tayo mga kapatid ay nasa ilalim ng umbrella of United Pentecostal Church. So hindi natin mga kapatid itinataas ang ating pong samahan. Pero
Dito tayo mga kapatid, itinalaga ng ating Panginoon. Dito natin mga kapatid, naramdaman talaga yung pagbabago. Amen, ang takbo ng buhay natin. At higit sa lahat mga kapatid, dito natin naranasan ang kakaibang karanasan na hindi natin naranasan sa buong buhay natin mga kapatid. Amen. Kaya kung ano man mga kapatid ang programa, amen, ang ating pong samahan, which is under tayo ng United Pentecostal Church. Kahit sabihin natin na tayo ay tama, mga kapatid, kailangan pa rin natin na tayo po ay magpasakop. Amen. Sapagkat alam natin na, amen, na tayo nagpapakita na tayo, mga kapatid, ay merong spiritual maturity sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God, sapagkat there's a blessings, mga kapatid, in submissions. Meron talagang pagpapala. Amen. Sa pagpapasakop, lalo-lalo na mga kapatid sa ating pong dakilang Diyos. So God appoints spiritual leaders for our good. Amen. So hindi lang talaga mga kapatid ang ating dakilang Diyos na tayo po ay mapasama. In a way na banat-banatan tayo mga kapatid, lalo-lalo na sa pulpitong ito mga kapatid. So hindi in-appoint ng ating Panginoon yung mga itinalagang leaders. Amen. Kundi, praise God, tayo mga kapatid ay alalayan. Tayo mga kapatid ay palakasin. Amen. Tayong lahat mga kapatid ay i-encourage. Amen. Hallelujah na maglingkod na merong katapatan sa ating pong dakilang Panginoon. Amen. Sapagkat God appoints spiritual leaders for our good. Hindi sa ikasasama natin. Kaya, ang ina mga kapatid, napakaganda ng tinalakay natin. Amen. Tinalakay natin, praise God, about tithing or giving mga kapatid. Pero alam naman natin yan, mga matured na tayo. Ang sabi ko nga, exit na lang sa mga baguhan. So, alam naman natin na hindi na kailangang i-memorize yan. Amen. Praise God. Paulit-ulit at paulit-ulit na po natin itinuturo yan. The problem is mga kapatid, kung bakit hindi ito minsan nangyayari sa buhay ng isang tao, hindi nagpapasakop. Amen. Hindi nagpapasaglit. Amen. Sa anumang itinuturo ng Bible o ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya hindi nag-appoint ang ating dakilang Diyos, amen, o nagtalaga ang ating dakilang Diyos ng spiritual leaders, amen, na tayo po ay mapapasama o banat-banatan tayo sa pulpito. Pero ang sabi, God appoints spiritual leaders for our good. Kasi ang sabi mga kapatid ng Bible, sundin ninyo ang mga namiminuno or namumuno sa inyo. Amen. So sundin, hindi sawayin. Pasuwayin mga kapatid. Hindi suwagin. Kasi may mga Kristiyano mga kapatid ko na ang katawan ay tupa, pero ang ulo ay kambing. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Amen. At kung hindi tayo mga kapatid patuloy na bibigyan ng discerning spirit ng ating Panginoon, hallelujah, makikita mo talaga sa loob ng church na maraming ganyan ang nagiging attitude ng ilang mga mananampalataya. Amen. The reason why mga kapatid, hindi nagpapasakop. Kasi may dunong. Yan talagang number one mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga si Satan, si Lucifer, ibinagsak kasi sa dunong. Amen. So yung pride niya mga kapatid, amen, nagtulak sa kanya para ikita niya ang dunong ng Panginoon. Kaya siya, amen, ay inilaglag rito sa lupa. Praise God. Hallelujah. Kaya ganun ang nangyayari sa ibang mga Kristiyano. Ang katawan ay tupa, pero ang ulo ay kambing. Meaning mga kapatid, hindi nagpapasakop. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kaipit mga kapatid na sinasabi ng writer ng Book of Hebrews mga kapatid. Amen. Sundin ninyo ang mga
namumuno sa inyo. So, hindi po mga kapatid, aksidente na ang ating dakilang Diyos ay naglagay ng leader sa bawat churches. Katulad nitong ating pong lugar. Meron tayong leader, which is ang inyong pastor dito sa church. Amen. Praise God. At hindi naman mga kapatid, random ang leadership mga kapatid. Amen. Hindi ginusto ng pastor mga kapatid na siya ay maging pastor. Hindi niya pinili mga kapatid. Amen na maging pastor ang ilan sa ating mga pastors mga kapatid. Amen. But ako mga kapatid ay naniniwala, amen, it is God who appoints leader. Amen. Every churches mga kapatid. Ang Diyos talaga mga kapatid ang nagtalaga. Ang Diyos ang pumili mga kapatid. Amen. Ng mga leader. Praise God na mangunguna sa iglesia po ng ating dakilang Diyos. Kahit naman sa atin, di naman natin ginusto na tayo maging Kristiyano. Sino gusto maging Kristiyano rito? Di ba wala? Ang sarap ng buhay sa mundo. Pakukuya-kuya-kuy lang tayo. Kumakain tayo 3 times a day. Kahit hindi tayo nananalangin. Amen. Hallelujah. May dumarating. Praise God. So kahit ganun pa man, mabuti pa rin mga kapatid ang Diyos. So hindi natin mga kapatid pinili. Amen. Na tayo maging Kristiyano and also your pastors mga kapatid. Amen. Na kahit hindi tayo perfect mga kapatid. Amen. Hindi ko pinili na ako'y maging pastors. Amen. Kundi ang sabi mga kapatid is, it is God's. Amen. It is God who appoints leader. Amen. To the church. And the reasons why mga kapatid is to equip the Christians. Amen. Ang sabi nga mga kapatid ng Efeso chapter 4. Amen. In Ephesians chapter 4 verse 11. Amen. Up to 12. Ang sabi po, amen, sa NIV or sabi, basahin nyo na lang sa King James Version. Ang sabi po rito, siya ang nagtalaga ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Amen. So, ang Diyos pala, mga kapatid, amen, ang nagtalaga or nagpili, amen, sa mga leader sa church. Amen. Kaya, hindi natin mga kapatid, praise God, idinundol yung ating sarili para magpastor mga kapatid. Amen. It is high calling mga kapatid. Calling yan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At hindi natin kailangang tanggihan ang calling ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat sometimes may mga pastor na, amen, na tumanggi sa calling ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ngunit sila mga kapatid, hallelujah, ay patuloy mga kapatid, praise God, na dumaranas ng hindi kaya-aya sa kanila pong mga buhay. Pero salamat sa ating Panginoon na kahit mayroong kahirapan tayong pinagkagaanan, mga kapatid, in our ministry, still ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay patuloy na nagpapala. Ang Diyos, mga kapatid, ay patuloy na tumutugon sa lahat po ng ating pong mga pangangailangan. Amen! Kaya ang pastors or leaders, mga kapatid, ang Diyos po ang nagtalaga na. Amen. The reason why mga kapatid, ang sabi upang ihanda ang mga banal, amen, sa gawaing paglilingkod. Amen. Amen. Kaya kung tayo man mga kapatid ay dumadaan doon sa tinatawag na discipline mga kapatid. Meron yan mga kapatid. Church discipline, meron yan. Church discipline. Nangyayari lang mga kapatid ang ganitong mga bagay pag medyo ang church ay meron ng espiritu na hindi karapat-dapat mga kapatid. Pumapasok yan, kaya kailangan ng church discipline. Disiplina, amen, sa bawat mananampalataya ng ating pong Panginoon. Amen. So, ihanda ang banal sa gawain ng paglilingkod. Hallelujah. Kaya kung tayo man mga kapatid, praise God. So, as a leader mga kapatid,
may mga panahon na talagang itutuwid tayo. Amen. Ang ating pong mga leader, ng inyong pastor, inaway mga kapatid. Amen. Na hindi tayo mga kapatid, praise God, sa tingin natin ay ma-open yung ating pong spiritual na kalagayan. Amen. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. So sa pamamagitan ng salita po ng ating pong Panginoon, nasa sa atin na lang, amen, ang mga convictions kung tayo, amen, ay maniniwala. Amen. Katulad, halimbawa mga kapatid, mayroong isang dancer mga kapatid. Hindi naman sister kayo na. Dancer mga kapatid ng, ano ba ito yung Sex bomb, yan. Sex bomb. Praise God. So nag-decide siya mga kapatid na iwanan yung kanilang grupo na sex bomb. Amen. Kaya ang questions niya mga kapatid, amen, sa kanyang pastor, kung magiging masama ba siya, kung siya ba ay babalik uli. Amen, doon sa pagiging sex bomb. Magiging dancer mga kapatid. Kaya pagdating sa puntong ganito mga kapatid, so dapat maging aware ang pastor sa pagpapayo, amen, at baka ang payo ng pastor ay lihis mga kapatid sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kasi ang tanong niya kung sakaling siya ay babalik, amen, sa pagiging dancer, mapapasama kaya yung kanyang kalagayan as a Christian. Amen. So kung ang pastor ay lihis sa kalooban ng Panginoon, amen, baka mamali mga kapatid ang kanyang pagpapayo. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay magpapayo, amen, dapat nasa salita ng Panginoon. Amen. Para hindi tayo maka-open, bahala na lang siya kung paniwalaan niya kung ano yung sinasabi ng Bible. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang sabi una sa lahat, amen, kung sakaling siya ay babalik, makakapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos yung kanyang pagsasayaw? Mag-glorify kaya ang ating Panginoon sa kanyang gagawin. So yun yung mga payo mga kapatid. Amen. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya ang ating dakilang Diyos, God appoints spiritual leaders for our good. Sa ikabubuti natin mga kapatid, sapagkat it is God who appoints leaders to equip us. Amen. Para tayo maging matatag, para tayo maging matibay. Amen. And also mga kapatid, hindi tayo mahila mga kapatid ng mga maling katuruan. Amen. Na gumagala at naglilipana na mga kapatid sa ating pong kapanahonan ngayon. Kaya ingat tayo mga kapatid. Lalo-lalo na doon sa avoid tithing mga kapatid. Sa kanila ipinagbabawal na yung pag-ikabo. Amen. Ipinagbabawal niyan. Praise God. Kaya ingat po tayo mga kapatid sa ganitong teachings. Sapagkat alam naman natin na bago ang law ay meron ng tithing. Amen. Bago dumating ang law, praise God, hallelujah, nagbibigay na. May katuruan na ng tithing. Ba? Si Abraham, the father of faith mga kapatid. Amen. Nag-tithes na kay Melchizedek. Wala pa yung law mga kapatid, itinuturo na yung tithing. Amen. Kaya kung tayo mga kapatid, sometimes naguguluhan sa pagbibigay mga kapatid, lalong-lalo na, amen, sa ikapo, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Baka tayo natitrigger na ng kaaway na bumubulong na, huwag mong ibigay yan, huwag mong ibigay yan. Kasi pinaghirapan mo yan, huwag mong ibigay yan. Amen. Praise God. Hallelujah. At alam naman natin yung tithing is biblical. Amen. Principles mga kapatid. Prinsipyo yan ng Biblia. Amen. Yung tithing. Kaya lang naman hindi nakapagbibigay talaga ng tama at tumpak ang ilang mga mananampalataya dahil di sila nagpapasakop.
against mga kapatid sa kanilang puso, amen, na ibigay yung para talaga sa kanila. Kaya tama lang mga kapatid yung ating pong napakinggang kanina. Kapag ikaw ay mayaman sa pananampalataya, kahit gaano kalaki ang blessing ng Panginoon, halalim yung 10% ng blessing ng Panginoon, ibabalik mo yan sa Diyos kasi sa Diyos yan. Hindi sa atin yan mga kapatid. Ang sa atin lang yung 90. 90% ang sa atin. So bahala na kayo dyan mga kapatid. Pero ang Diyos ay nagtitimang, amen, ang ating pong pag-ibig sa Kanya. Kung gaano kalaki ang ating pong tithing, pwede natin ibigay ang offering na ganon din kalaki. Kasi nasa sa atin na ang desisyon sapagkat ang 90 mga kapatid ay sa atin yan. Hindi yan sa Diyos. Sa atin yan. Amen. Kaya kung nagdadalawang isip tayo about offering and tithing mga kapatid, mag-isip-isip tayo, baka tayo ay nadoktrinahan ng doktrinang against about giving. Lalong-lalo na sa tithing mga kapatid. Amen. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So it is God who appoints leader to equip us. Amen. So kapag naman tayo ay matibay na sa pananampalataya, pagdating sa tithing mga kapatid, ayon sa ating pananampalataya, amen, magpapasakot tayo. Ibibigay talaga natin. Amen. So, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kasi ang tithing naman mga kapatid ko, amen, ito ay angkop lang doon sa may mga blessing mula sa Panginoon. Like, meron kang trabaho. Kung wala ka naman trabaho, hindi ka naman magtatize. Ano itatize? Wala ka naman trabaho. Doon lang sa may income, amen, hallelujah, na mayroong pagpapala mula sa Panginoon. Amen. Praise God. Tama din yung, amen, tanong ni Brother Ronnie kanina, nakikinig ako. Tama din yung sagot ni, amen, Pastor Cyril. Amen. Kung ang punan niya ay isang libong piso, o pagpalagay natin na 10,000, blessing yan. Hindi naman darating siya iyan na dinampot mo lamang. Diba? So doon,